Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning sa pamamagitan niya ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa ako magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling, nanunukso. Palibak na nagtatawat, sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? May pangkat na mga buhong nasa aking pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunika'y dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod.
Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masunuring Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus, kaya't dinakila ng Diyos, binigyan ng ngalang tampok sa langit at sansinuko. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas. Nang dumating ang oras, dumulog si Jesus sa hapag, kasama ang kanyang mga apostol, at sinabi sa kanila, Malaon ko nang inaasam-asam na makasalo kayo sa hapunang Pampaskwang ito bago pa ako magbata. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. hinawakan niya ang isang kalis, at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ibinigay sa kanila. Sinabi niya, Kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo na mula ngayon, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggat hindi dumarating ang kaharian ng Diyos. At
dumampot siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, Ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. gayon din naman, dinampot niya ang kalis pagkatapos maghapunan at sinabi, Ang kalis na ito ang bagong tipan ng aking dugo na mabubuhos dahil sa inyo. Ngunit kasalo ko rito ang magkakanulos sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa itinakda ng Diyos. Ngunit makapangingilabot ang sasapitin ng taong magkakanulo sa Kanya. At sila'y nagtanong-tanungan kung sino sa kanila ang gagawa ng gayon. Nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang kikilanling pinakadakila. At sinabi sa kanila ni Jesus, Ang mga hari sa mundong ito'y pinapanginoon ng kanilang nasasakupan, at ang mga may kapangyarihan ay napatatawag ng mga tagapagtangkilik nila. Ngunit hindi gayon sa inyo. Sa halip, ang pinakadakila ang dapat lumagay na siyang pinakabata, at ang namumuno'y tagapaglingkod. Sino ba ang higit na dakila? Ang nakadulog sa hapag o ang naglilingkod? Hindi ba ang nakadulog sa hapag? Ngunit ako'y kasama-sama ninyo bilang isang naglilingkod. Kayo ang nananatiling kasama ko sa mga pagsubok sa akin, kung paanong pinaglalaanan ako ng Ama ng Kaharian, gayon din naman pinaglalaanan ko kayo ng dako sa aking kaharian. Kayo'y kakain at iinom na kasalo ko, at luluklok sa mga trono upang mamahala sa 12 angkan ng Israel. Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas at ipinahintulot naman sa kanya na kayong lahat ay subukin. Subalit idinalangin ko na huwag lubusang mawala ang inyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. sumagot si Pedro, Panginoon, handa po akong mabilanggo at pamatay na kasama ninyo. Pedro, ani Jesus, tandaan mo, bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay makaitlo mo akong itatatwa. Pagkatapos tinanong sila ni Jesus, Nang suguin ko kayo ng walang dalang lukbutan, supot o panyapak, kinulang ba kayo ng anuman? Hindi po. tugon nila, sinabi niya, Ngunit ngayon, kung kayo'y may lukbutan o supot, dalhin ninyo. Ang walang tabak, ipagbili ang kanyang balabal at bumili ng isa, sapagkat sinasabi ko sa inyo na dapat matupad sa akin ang sinasabi ng kasulatan. Ibinilang siya sa mga salarin, sapagkat ang nasusulat tungkol sa akin ay natupad na. at sinabi ng mga alagad, Panginoon, heto po ang 2 tabak. Sapat na iyan. tugon niya. Gaya ng kanyang kinaugalian, umalis si Jesus at nagtungo sa bundok ng mga olibo at sumama ang mga alagad. Pagdating dooy, sinabi niya sa kanila, Manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso. lumayo siya sa kanila nang may isang pukol ng bato, saka lumuhod at nanalangin. Ama, Wika niya, kung maaari ilayo mo sa akin ang kalis na ito, gayon may huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. napakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Tigib ng hapis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim. Tumulo sa lupa ang kanyang pawis, na animoy malalaking patak ng dugo. Tumindig siya pagkapanalangin
at lumapit sa kanyang mga alagad. Naratnan niyang natutulog ang mga ito dahil sa tindi ng dalamhati. Bakit kayo natutulog? Tanong niya. Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang maraming tao na pinangungunahan ni Judas, kabilang sa 12. Nilapitan niya si Jesus upang hagkan. Sinabi nito sa kanya, Judas, ipagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? nang makita ng mga alagad na kasama niya kung ano ang mangyayari, sinabi nila, Panginoon, mananagana po kami. at tinaganga ng isa sa kanilang alipin ng pinakapunong saserdote at natigpas ang kanang tainga niyon. Ngunit sinabi ni Jesus, Huwag, hayaan ninyo sila. hinipo niya ang tenga ng alipin at pinagaling. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at sa mga pinuno ng mga bantay sa templo at sa matatanda ng bayan na naparoon upang dakpin siya. Ako ba'y tulisan at naparito kayong may mga tabak at mga pamalo? Araw-araw nagtuturo ako sa templo at naroon din kayo. Ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit panahon ninyo ngayon at ang kapangyarihan ng kadiliman ang namamayani. Dinakip nga nila si Jesus at dinala sa bahay ng pinakapunong saserdote. Si Pedro naman ay sumunod sa kanya, ngunit malayo ang agwat. Nang maparikit na ang apoy sa gitna ng patio, naupo sa paligid ang mga taong naroon. Si Pedro na may nakiumpok sa kanila. Nakita siya ng isang utosang babae at siya'y pinagmasdang mabuti. Kasama rin si Jesus, ang taong ito. Sabi niya, ngunit itinatwa ito ni Pedro. Aba, hindi. Sagot niya, Ni hindi ko siya nakikilala. pagkaraan ng ilang sandali, napansin siya ng isang lalaki at nagtanong ito. Isa ka rin sa kanila, ano? Ngunit sumagot siya. Nagkakamali kayo, Ginoo. Pagkalipas ng humigit kumulang na 1 oras, ay iginiit naman ng isa. Kasama nga ni Jesus ang taong ito. Isa rin siyang Galileo. Ngunit sumagot si Pedro. Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo. Nagsasalita pa siya nang tumilaok ang manok. Lumingon ng Panginoon at tinitigan si Pedro. Naalala nito ang sinabi ng Panginoon, bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay makaitlo mo akong itatatwa. Lumabas si Pedro at nanangis ng buong saklap. Samantala, si Jesus ay nililibak at hinahampas ng mga nagtatanod sa kanya. Siya'y piniringan nila at tinanong, Sige, hulaan mo nga. Sino ang humampas sa'yo? at kung ano-ano pang panlalait ang sinabi sa kanya. Kinaumagahan, nagtipon ang matatanda ng bayan, ang mga punong saserdote at ang mga eskriba, ang Sanhedrin, at iniharap si Jesus sa kanilang kapulungan. Sabihin mo sa amin, Wika nila. ikaw ba ang Mesiyas? Sumagot siya, Sabihin ko man sa inyo, hindi kayo maniniwala. At kung tanungin ko kayo, hindi naman kayo sasagot. Ngunit mula ngayon, ang anak ng tao ay uupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos. Ibig mong sabihin, ikaw ang anak ng Diyos? tanong ng lahat. Kayo na rin ang nagsasabing ako nga. Tugon niya, sinabi nila, Ano pang patotoo ang kailangan natin? Tayo na ang nakarinig mula sa sarili niyang bibig. tumindig ang buong kapulungan at dinala si Jesus kay Pilato. Sinimulan nilang paratangan siya, anila, Ang taong ito'y nahuli naming nanunulsol sa aming kababayan na maghimagsik.
at nagbabawal ng pagbabayad ng buwis sa Cesar. Pinapaniwala pa niya ang mga tao na siya ang Kristo, isang hari. At tinanong siya ni Pilato, Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Kayo na ang nagsasabi. tugon ni Jesus. Sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at sa mga tao, Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. ngunit mapilit sila at ang wika, Sa pamamagitan ng kanyang mga turoy, inuudyo kanyang maghimagsik ang buong Hudeya. Nagsimula siya sa Galilea at ngayoy narito na. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung taga Galilea si Jesus. At nang malamang siya'y mula sa nasasakupan ni Herodes, kanyang ipinadala siya sa taong ito na noon na may nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito nang makita si Jesus. Marami na siyang nabalitaan tungkol dito at matagal niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita yon. Kaya tinanong niya ng tinanong si Jesus, ngunit hindi ito sumagot kaunti man. Naroon ang mga punong saserdote at ang mga eskriba na walang tigil ng kapaparatang kay Jesus. Hinamak siya at tinuya ni Herodes, pati ng mga kawal. Sinuotan siya ng maringal na damit at ipinabalik kay Pilato. At ng araw ding yon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote at ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao at sinabi sa kanila, Isinakdal ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunulsol sa mga tao. Ngayon, siniyasat ko siya sa harapan ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Gayon din si Herodes, kaya si Jesus ay ipinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan. Kaya't ipahahagupit ko lamang siya, saka palalayain. tuwing Paskwa, kinakailangang magpalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit, sabay-sabay na sumigaw ang madla. Patayin ang taong iyan. Palayain si Barabas. Nabilanggo si Barabas dahil sa paghihimagsik na nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay. Minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na mapalaya si Jesus. Ngunit sumigaw ang mga tao, Ipako sa krus! Ipako sa krus! ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, Bakit? Anong ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya'y ipapatay. Ipahahagupit ko na lamang siya at saka palalayain. Natapot, lalo nilang ipinagsigawan na dapat ipako si Jesus sa krus. At sa wakas ay nanaig ang kanilang sigaw. Kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay, ayon sa hinihingi nila, at ibinigay sa kanila si Jesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Nang dala na nila si Jesus upang ipako, nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga Cirene. Pinigil nila ito at ipinapasan sa kanya ang krus, kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo'y ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ng mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso.
Sa mga araw na iyon ay sasabihin ng mga tao sa mga bundok, "Gumuho kayo sa amin," at sa mga burol, "Tabunan ninyo kami." Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo? May dinala pa silang 2 salarin upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang 2 salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanonood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anila, Iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. nilibak din siya ng mga kawal. Nilapitan at inalok ng maasim na alak, sinabi nila, Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. at nakasulat sa ulunan niya, sa wikang Griego, Latin at Ebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sinabi, Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. nang mag-iika-12 ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa 3 ng hapon. Nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo ay napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa kamay mo ay itinatagubilin ko ang aking espiritu. at pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Magsilod po ang lahat at manahimik sandali. Magsitayo na po ang lahat. Nang makita ng kapitan ang nangyari, siya'y nagpuri sa Diyos. Tunay ngang matuwid ang taong ito. Sabi niya, ang nangyaring ito ay nakita ng lahat, ng taong nagkakatipon at nagmamasid, at umuwi silang dinadagukan ang kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumunod sa Kanya mula sa Galilea. At magsisimula na ang araw ng pamahinga. Sumunod kay Jose ang mga babaeng sumama kay Jesus mula sa Galilea. At nakita nila ang pinaglibingan, pati ang pagkakalagay doon ng bangkay ni Jesus. Pagkatapos, umuwi sila at naghanda ng mga pabango at mira. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Gandang mahal na araw po sa ating lahat. Kapansin-pansin sa atin pong makabagong panahon
na marami na hong CCTV cameras, marami na hong mga cellphone at mga gadgets na nakakapture ho ang lahat ng mga pangyayari. Sa tuwing ako ho'y manonood ng TV at kanila hong inire-replay itong mga medyo karumal-dumal na mga pangyayari. May snatching, may bungguan, may duguan, o mayroong iniahaong bulok na katawan mula sa hukay o mula sa ilog na matagal nang hinahanap. O kaya sa radyo, pagising ko ng umaga at ang mga kwento'y mga police story, kwentong krimen. Lagi yung sinasabi ng announcer, pasintabi sa mga nag-aalmusal. O kung sa telebisyon naman, pasintabi sa mga naghahapunan. Laging meron hong softening o pasintabi. Pero ho, kakaiba itong ating karanasan ngayon. Hindi sa tayo natutuwa. Bakit kaya natin paulit-ulit na binabalikan ang karumal-dumal at madugong karanasan ni Jesus sa piling ng kanyang mga kababayan, sa piling nating mga tao? Natutuwa ba tayong nakikita siyang nahihirapan? Ikinasisiya ba nating balik-balikan ang dahilan ng pagkamatay ni Jesus sa krus dahil sa ating kapalaluan? Masaya ba tayong makitang si Jesus ay nag-aagaw buhay? Siya na nagpakain, siya na nakisalamuha, siya na nagbigay pansin at pagpapahalaga, siya na nagpatawad, siya na bumuhay ng patay, siya na nagbukas ng langit para sa ating lahat. Ito ba ang ating igaganti? Ang ikatuwa na makita at paulit-ulit na balikan ang kanyang kahirapan. Ngayon po ay simula ng mga mahal na araw. Mahal na araw dahil hindi ho magmamahala ng isda, dahil bawal ang pork. Mahal na araw dahil buhay ng Diyos ang itinaya upang maligtas ang sangkatauhan. At ito po ang ginawa ni Jesus na ating taon-taon binabalikan upang ating maalaala ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa ating mga makasalanan. At sana, tulad ho natin na may mga camera, may mga cellphone, may mga lahat ng uri ng gadget na nais nating i-capture ang bawat moment ng mga pangyayari. Tulad ho kahapon, ako ho'y nasa graduation ng aking pamangkin. Dati ho, may mga ribbon-ribbon na sinasabit nung panahon namin, palatandaan na ikaw ang pipicturan ng photographer. Naalala nyo pa? Di ba? Tapos pagkatapos ng graduation, sisingilin ka. Babayaran mo yung picture mo. Pero kahapon, wala na silang mga photographer. Bawat pamilya, kasama na ho ako, ay isa sa mga nagnanais na makapture ang bawat sandali ng pagtatagumpay ng mga mag-aaral. At sana ho, tulad ng karanasang ito, natiyak karanasan din naman nating lahat na naririto. Sa atin hong pagsasariwa at pagbabalik tanaw sa ginawang pagpapakasakit ni Jesus para sa atin. Lingunin natin ito ng may lubos na pagpapasalamat na dahil sa Kanya, tayo'y ligtas na. Dahil sa Kanya, tayo'y napatawad na. Dahil sa Kanya, may buhay pagkatapos ng kamatayan. Dahil sa Kanya, lahat ng uri ng kasalanan at kabalastugan ay may kapatawaran. Dahil sa Kanya, hindi libingan ang ating katapusan. Dahil kay Jesus, ang langit ay ang ating hantungan. Ito ho ang pinagtagumpayan ni Jesus. At nawa sa atin hong pagsasariwa at pagbabalik tanaw sa minsan, ngunit pang magpakailanmang pagliligtas ni Jesus para sa atin. Masaya nating gawin ito ng may pasasalamat. Pasasalamat dahil kay Jesus, nagkaroon ng kahulugan ang lahat ng ating paghihirap. Sana hindi lang ho natin lingunin ang paghihirap ni Jesus, kundi lingunin din natin
na dahil kay Jesus, lahat ng sakripisyo ko ay nagkaroon ng kahulugan. Lahat ng paghihirap ko ay mayroon ng pinatutunguhan. Lahat ng pagdurusa ko ay mayroon ng malalim na kahalagahan. Samahan po natin si Jesus sa kanyang pasyon at pagpapasa ng krus hanggang sa kanyang pagtatagumpay na muli para sa ating lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan, sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Ipinapakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay hindi, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay naman muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula parito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, manalangin tayo upang ang pagpapakasakit ni Jesucristo ay maging tunay na daan ng ating kaligtasan. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang iligtas tayo ng Panginoon sa lahat ng uri ng katiwalian at korupsyon, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang iligtas tayo ng Panginoon sa katamaran, kawalan ng pagpapatawad at kasamaan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang iligtas tayo ng Panginoon sa karahasan, digmaan, at pangaapi sa mahihina, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang iligtas tayo ng Panginoon sa pagkamasarili at sa ating mga nagawang kasalanan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming makapangyarihan, kaloob mo sa amin ang iyong walang hanggang pag-ibig at habag, si Jesucristo. Tulutan mong kami ay maligtas sa lahat ng kasamaan sa pamamagitan niya na aming Panginoon. Amen. O
Manalangin tayo mga kapatid upang itang ating mga nakayanan, naglalaman at sumasagisag sa ating mga panalangin, kahilingan, pasasalamat at mga taong ginugunita at ipinagdarasal ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya't karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ni Jesus na iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahaing minsan lamang para sa lahat na mula sa iyo ay pinakikinabangan namin at tinatanggap. Sa ngalan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inako ang salarin sa pagmamalasakit niyang kami ay palayain. Sa kamatayang kinasusuungan namin, kaya't namatay siya upang kami ay buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad na ang sabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik
sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Luis Antonio na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahihimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang magkakapatid sa iisang Panginoon, sama-sama nating awitin ang panalangin tinuro niya sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iatya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Si Jesus ay pinagtulong-tulungan at namatay na puno ng kapayapaan sa kanyang puso't kalooban. Ito nawa rin ang maghari sa atin ngayong tayo'y nagsisimula sa pakikipaglakbay sa Kanya. Ihatid po natin ang kapayapaan ni Kristo sa lahat. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, siyang Panginoong nagbuwis buhay at naghandog ng sarili para sa ating lahat. Mapalad tayong lahat na susunod, tutulad at tatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Pagmamahal ng Diyos
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ni Jesucristong iyong anak. Gawin mong kami makarating sa iyong aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Tayo po'y magsiyuko habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos samang mapagpatawad ay nagbigay ng halimbawa ng pag-ibig na di makasarili sa pamamagitan ng pagpapakasakit ng kanyang bugtong na anak. Sa inyong paglilingkod sa Diyos at kapwa, naway matanggap ninyo ang kanyang masaganang biyaya. Amen. Naniniwala kayo na sa pamamagitan ng krus, nagapi ni Jesucristo ang kamatayan, kasalanan at kasamaan. Bigyan nawa kayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Nagpakababa si Jesucristo para sa atin. Naway sundan natin ang halimbawa niya at makibahagi sa kanyang muling pagkabuhay. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa, simula ng mga mahal na araw. Samahan natin si Jesus sa kanyang pasyon nang tayo maging kaisa niya sa muling pagkabuhay. Salamat sa Diyos. Ang susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Manalangin tayo mga kapatid upang itang ating mga nakayanan, naglalaman at sumasagisag sa ating mga panalangin, kahilingan, pasasalamat at mga taong ginugunita at ipinagdarasal ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya't karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ni Jesus na iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak
na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahaing minsan lamang para sa lahat na mula sa iyo ay pinakikinabangan namin at tinatanggap. Sa ngalan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inako ang salarin sa pagmamalasakit niyang kami ay palayain. Sa kamatayang kinasusuungan namin, kaya't namatay siya upang kami ay buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Luis Antonio na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahihimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang magkakapatid sa iisang Panginoon, sama-sama nating awitin ang panalangin tinuro niya sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami Sa aming kababayan na maghimagsik at nagbabawal ng pagbabayad ng buwis sa Cesar. Pinapaniwala pa niya ang mga tao na siya ang Kristo, isang hari. At tinanong siya ni Pilato, Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? kayo na ang nagsasabi. tugon ni Jesus. Sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at sa mga tao, Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. ngunit mapilit sila at ang wika, Sa pamamagitan ng kanyang mga turoy, inuudyo kanyang maghimagsik ang buong Hudeya. Nagsimula siya sa Galilea at ngayoy narito na. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung taga Galilea si Jesus. At nang malamang siya'y mula sa nasasakupan ni Herodes, kanyang ipinadala siya sa taong ito na noon na may nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito nang makita si Jesus. Marami na siyang nabalitaan tungkol dito at matagal niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita yon. Kaya tinanong niya ng tinanong si Jesus, ngunit hindi ito sumagot kaunti man. Naroon ang mga punong saserdote at ang mga eskriba na walang tigil ng kapaparatang kay Jesus. Hinamak siya at tinuya ni Herodes, pati ng mga kawal. Sinuotan siya ng maringal na damit at ipinabalik kay Pilato. At ng araw ding yon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote
at ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao at sinabi sa kanila, Isinakdal ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunulsol sa mga tao. Ngayon, siniyasat ko siya sa harapan ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Gayon din si Herodes, kaya si Jesus ay ipinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan. Kaya't ipahahagupit ko lamang siya, saka palalayain. tuwing Paskwa, kinakailangang magpalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit, sabay-sabay na sumigaw ang madla. Patayin ang taong iyan. Palayain si Barabas. Nabilanggo si Barabas dahil sa paghihimagsik na nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay. Minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na mapalaya si Jesus. Ngunit sumigaw ang mga tao, Ipako sa krus! Ipako sa krus! Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, Bakit? Anong ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya'y ipapatay. Ipahahagupit ko na lamang siya at saka palalayain. Natapot, lalo nilang ipinagsigawan na dapat ipako si Jesus sa krus. At sa wakas ay nanaig ang kanilang sigaw. Kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay, ayon sa hinihingi nila, at ibinigay sa kanila si Jesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Nang dala na nila si Jesus upang ipako, nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga Cirene. Pinigil nila ito at ipinapasan sa kanya ang krus, kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo'y ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ng mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyon ay sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo? may dinala pa silang 2 salarin upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang 2 salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanonood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anila, Iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. nilibak din siya ng mga kawal. Nilapitan at inalok ng maasim na alak, sinabi nila, Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. at nakasulat sa ulunan niya, sa wikang Griego, Latin at Ebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sinabi, Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami.
Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. nang mag-iikalabindalawa ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa 3 ng hapon. Nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo ay napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa kamay mo ay itinatagubilin ko ang aking espiritu. at pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Magsinod po ang lahat at manahimik sandali. Magsitayo na po ang lahat. Nang makita ng kapitan ang nangyari, siya'y nagpuri sa Diyos. Tunay ngang matuwid ang taong ito. Sabi niya, ang nangyaring ito ay nakita ng lahat ng taong nagkakatipon at nagmamasid at umuwi silang dinadagukan ang kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea. At magsisimula na ang araw ng pamahinga. Sumunod kay Jose ang mga babaeng sumama kay Jesus mula sa Galilea. At nakita nila ang pinaglibingan, pati ang pagkakalagay doon ng bangkay ni Jesus. Pagkatapos, umuwi sila at naghanda ng mga pabango at mira. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Gandang mahal na araw po sa ating lahat. Kapansin-pansin sa atin pong makabagong panahon na marami na hong CCTV cameras, marami na hong mga cellphone at mga gadgets na nakakapture ho ang lahat ng mga pangyayari. Sa tuwing ako ho'y manonood ng TV at manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin, ang kanyang ulirang pagkamatiisin, at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning sa pamamagitan niya ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman
kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa, hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa ako magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling nanunukso. Palibak na nagtatawat, sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? May pangkat na mga buhong nasa aking pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunika'y dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw bayan ng Israel ay sumamba at maglingkod. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo, bagamat siya'y Diyos,
ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagkadiyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masunuring Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus, kaya't dinakila ng Diyos, binigyan ng ngalang tampok sa langit at sansinuko. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas. Nang dumating ang oras, dumulog si Jesus sa hapag, kasama ang kanyang mga apostol, at sinabi sa kanila, Malaon ko nang inaasam-asam na makasalo kayo sa hapunang Pampaskuang ito bago pa ako magbata. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. hinawakan niya ang isang kalis, at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ibinigay sa kanila. Sinabi niya, Kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo na mula ngayon, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggat hindi dumarating ang kaharian ng Diyos. At dumampot siya ng tinapay, at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, Ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. gayon din naman, dinampot niya ang kalis pagkatapos maghapunan, at sinabi, Ang kalis na ito ang bagong tipan ng aking dugo na mabubuhos dahil sa inyo. Ngunit kasalo ko rito ang magkakanulos sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa itinakda ng Diyos. Ngunit makapangingilabot ang sasapitin ng taong magkakanulo sa Kanya. At sila'y nagtanong-tanungan kung sino sa kanila ang gagawa ng gayon. Nagtalo-talo ang mga alagad
kung sino sa kanila ang kikilanling pinakadakila, at sinabi sa kanila ni Jesus, Ang mga hari sa mundong ito'y pinapanginoon ng kanilang nasasakupan, at ang mga may kapangyarihan ay napatatawag na mga tagapagtangkilik nila. Ngunit hindi gayon sa inyo. Sa halip, ang pinakadakila ang dapat lumagay na siyang pinakabata, at ang namumuno'y tagapaglingkod. Sino ba ang higit na dakila? Ang nakadulog sa hapag o ang naglilingkod? Hindi ba ang nakadulog sa hapag? Ngunit ako'y kasama-sama ninyo bilang isang naglilingkod. Kayo ang nananatiling kasama ko sa mga pagsubok sa akin, kung paanong pinaglalaanan ako ng Ama ng Kaharian, gayon din naman pinaglalaanan ko kayo ng dako sa aking kaharian. Kayo'y kakain at iinom na kasalo ko, at luluklok sa mga trono upang mamahala sa 12 angkan ng Israel. Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas at ipinahintulot naman sa kanya na kayong lahat ay subukin. Subalit idinalangin ko na huwag lubusang mawala ang inyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Sumagot si Pedro, Panginoon, handa po akong mabilanggo at pamatay na kasama ninyo. Pedro, ani Jesus, tandaan mo, bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay makaitlo mo akong itatatwa. Pagkatapos tinanong sila ni Jesus, Nang suguin ko kayo ng walang dalang lukbutan, supot o panyapak, kinulang ba kayo ng anuman? Hindi po. tugon nila, sinabi niya, Ngunit ngayon, kung kayo'y may lukbutan o supot, dalhin ninyo. Ang walang tabak, ipagbili ang kanyang balabal at bumili ng isa, sapagkat sinasabi ko sa inyo na dapat matupad sa akin ang sinasabi ng kasulatan. Ibinilang siya sa mga salirin, sapagkat ang nasusulat tungkol sa akin ay natupad na. at sinabi ng mga alagad, Panginoon, heto po ang 2 tabak. Sapat na iyan. tugon niya. Gaya ng kanyang kinaugalian, umalis si Jesus at nagtungo sa bundok ng mga Olibo at sumama ang mga alagad. Pagdating dooy, sinabi niya sa kanila, Manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso. lumayo siya sa kanila nang may isang pukol ng bato, saka lumuhod at nanalangin. Ama, Wika niya, kung maaari ilayo mo sa akin ang kalis na ito, gayon may huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. napakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Tigib ng hapis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim. Tumulo sa lupa ang kanyang pawis, na animoy malalaking patak ng dugo. Tumindig siya pagkapanalangin at lumapit sa kanyang mga alagad. Naratnan niyang natutulog ang mga ito dahil sa tindi ng dalamhati. Bakit kayo natutulog? Tanong niya, Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang maraming tao na pinangungunahan ni Judas, kabilang sa 12. Nilapitan niya si Jesus upang hagkan. Sinabi nito sa kanya, Judas, ipagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? nang makita ng mga alagad na kasama niya kung ano ang mangyayari, sinabi nila, Panginoon, mananagana po kami. at tinaganga ng isa sa kanilang alipin ng pinakapunong saserdote
at natigpas ang kanang tainga niyon. Ngunit sinabi ni Jesus, Huwag, hayaan ninyo sila. hinipo niya ang tenga ng alipin at pinagaling. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at sa mga pinuno ng mga bantay sa templo at sa matatanda ng bayan na naparoon upang dakpin siya, Ako ba'y tulisan at naparito kayong may mga tabak at mga pamalo? Araw-araw nagtuturo ako sa templo at naroon din kayo. Ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit panahon ninyo ngayon at ang kapangyarihan ng kadiliman ang namamayani. dinakip nga nila si Jesus at dinala sa bahay ng pinakapunong saserdote. Si Pedro naman ay sumunod sa kanya, ngunit malayo ang agwat. Nang maparikit na ang apoy sa gitna ng patio, naupo sa paligid ang mga taong naroon. Si Pedro na may nakiumpok sa kanila. Nakita siya ng isang utosang babae at siya'y pinagmasdang mabuti. Kasama rin si Jesus, ang taong ito. Sabi niya, ngunit itinatwa ito ni Pedro. Aba, hindi. Sagot niya, Ni hindi ko siya nakikilala. pagkaraan ng ilang sandali, napansin siya ng isang lalaki at nagtanong ito. Isa ka rin sa kanila, ano? Ngunit sumagot siya. Nagkakamali kayo, Ginoo. Pagkalipas ng humigit kumulang na 1 oras, ay iginiit naman ng isa. Kasama nga ni Jesus ang taong ito. Isa rin siyang Galileo. Ngunit sumagot si Pedro. Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo. Nagsasalita pa siya nang tumilaok ang manok. Lumingon ng Panginoon at tinitigan si Pedro. Naalala nito ang sinabi ng Panginoon, bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay makaitlo mo akong itatatwa. Lumabas si Pedro at nanangis ng buong saklap. Samantala, si Jesus ay nililibak at hinahampas ng mga nagtatanod sa kanya. Siya'y piniringan nila at tinanong, Sige, hulaan mo nga. Sino ang humampas sa'yo? at kung ano-ano pang panlalait ang sinabi sa kanya. Kinaumagahan, nagtipon ang matatanda ng bayan, ang mga punong saserdote at ang mga eskriba, ang Sanhedrin, at iniharap si Jesus sa kanilang kapulungan. Sabihin mo sa amin, Wika nila. ikaw ba ang Mesiyas? Sumagot siya, Sabihin ko man sa inyo, hindi kayo maniniwala. At kung tanungin ko kayo, hindi naman kayo sasagot. Ngunit mula ngayon, ang anak ng tao ay uupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos. Ibig mong sabihin, ikaw ang anak ng Diyos? tanong ng lahat. Kayo na rin ang nagsasabing ako nga. Tugon niya, sinabi nila, Ano pang patotoo ang kailangan natin? Tayo na ang nakarinig mula sa sarili niyang bibig. tumindig ang buong kapulungan at dinala si Jesus kay Pilato. Sinimulan nilang paratangan siya, anila, Ang taong ito'y nahuli naming nanunulsol. Kanila hong inire-replay itong mga medyo karumal-dumal na mga pangyayari. May snatching, may bungguan, may duguan, o mayroong iniahaong bulok na katawan mula sa hukay o mula sa ilog na matagal nang hinahanap. O kaya sa radyo, pagising ko ng umaga at ang mga kwento'y mga police story, kwentong krimen. Lagi yung sinasabi ng announcer, pasintabi sa mga nag-aalmusal. O kung sa television naman, pasintabi sa mga naghahapunan. Laging meron hong softening o pasintabi. Pero ho, kakaiba itong ating karanasan ngayon. Hindi sa tayo natutuwa. Bakit kaya natin paulit-ulit na binabalikan ang karumal-dumal at madugong karanasan ni Jesus sa piling ng kanyang mga kababayan?
sa piling nating mga tao. Natutuwa ba tayong nakikita siyang nahihirapan? Ikinasisiya ba nating balik-balikan ang dahilan ng pagkamatay ni Jesus sa krus dahil sa ating kapalaluan? Masaya ba tayong makitang si Jesus ay nag-aagaw buhay? Siya na nagpakain, siya na nakisalamuha, siya na nagbigay pansin at pagpapahalaga, siya na nagpatawad, siya na bumuhay ng patay, siya na nagbukas ng langit para sa ating lahat. Ito ba ang ating igaganti? Ang ikatuwa na makita at paulit-ulit na balikan ang kanyang kahirapan. Ngayon po ay simula ng mga mahal na araw. Mahal na araw dahil hindi ho magmamahala ng isda, dahil bawal ang pork. Mahal na araw dahil buhay ng Diyos ang itinaya upang maligtas ang sangkatauhan. At ito po ang ginawa ni Jesus na ating taon-taon binabalikan upang ating maalaala ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa ating mga makasalanan. At sana, tulad ho natin na may mga camera, may mga cellphone, may mga lahat ng uri ng gadget na nais nating i-capture ang bawat moment ng mga pangyayari. Tulad ho kahapon, ako ho'y nasa graduation ng aking pamangkin. Dati ho, may mga ribbon-ribbon na sinasabit nung panahon namin, palatandaan na ikaw ang pipicturan ng photographer. Naalala nyo pa? Di ba? Tapos pagkatapos ng graduation, sisingilin ka. Babayaran mo yung picture mo. Pero kahapon, wala na silang mga photographer. Bawat pamilya, kasama na ho ako, ay isa sa mga nagnanais na makapture ang bawat sandali ng pagtatagumpay ng mga mag-aaral. At sana ho, tulad ng karanasang ito, natiyak karanasan din naman nating lahat na naririto. Sa atin hong pagsasariwa at pagbabalik tanaw sa ginawang pagpapakasakit ni Jesus para sa atin, lingunin natin ito ng may lubos na pagpapasalamat na dahil sa Kanya, tayo'y ligtas na. Dahil sa Kanya, tayo'y napatawad na. Dahil sa Kanya, may buhay pagkatapos ng kamatayan. Dahil sa Kanya, lahat ng uri ng kasalanan at kabalastugan ay may kapatawaran. Dahil sa Kanya, hindi libingan ang ating katapusan. Dahil kay Jesus, ang langit ay ang ating hantungan. Ito ho ang pinagtagumpayan ni Jesus. At nawa sa atin hong pagsasariwa at pagbabalik tanaw sa minsan, ngunit pang magpakailanmang pagliligtas ni Jesus para sa atin. Masaya nating gawin ito ng may pasasalamat. Pasasalamat dahil kay Jesus, nagkaroon ng kahulugan ang lahat ng ating paghihirap. Sana hindi lang ho natin lingunin ang paghihirap ni Jesus, kundi lingunin din natin na dahil kay Jesus, lahat ng sakripisyo ko ay nagkaroon ng kahulugan. Lahat ng paghihirap ko ay mayroon ng pinatutunguhan. Lahat ng pagdurusa ko ay mayroon ng malalim na kahalagahan. Samahan po natin si Jesus sa kanyang pasyon at pagpapasa ng krus hanggang sa kanyang pagtatagumpay na muli para sa ating lahat. Langit at lupa,
krus, namatay higit, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay naman muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula parito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, manalangin tayo upang ang pagpapakasakit ni Hesukristo ay maging tunay na daan ng ating kaligtasan. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang iligtas tayo ng Panginoon sa lahat ng uri ng katiwalian at korupsyon, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang iligtas tayo ng Panginoon sa katamaran, kawalan ng pagpapatawad at kasamaan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang iligtas tayo ng Panginoon sa karahasan, digmaan, at pangaapi sa mahihina, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang iligtas tayo ng Panginoon sa pagkamasarili at sa ating mga nagawang kasalanan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming makapangyarihan, kaloob mo sa amin ang iyong walang hanggang pag-ibig at habag, si Hesukristo. Tulutan mong kami ay maligtas sa lahat ng kasamaan sa pamamagitan niya na aming Panginoon. Amen.